Good mga kapatid, are we blessed, church? Amen. So, purihin po ang Panginoon sa mga ganito. Sabi nga po sa ating inawit mga kapatid, tunay na hindi po tayo karapat-dapat. Amen po na tumayo at sumunod maglingkod sa ating pong Panginoon. Pero ano po yung ginawa niya mga kapatid? Ang kanyang buhay, kapalit, mga kapatid ng ating pong paglilingkod sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? So by that, yan pa lamang mga kapatid, tunay na mag-uumapaw ang pasasalamat po natin sa ating pong Panginoon, right? Amen. So ayan, so muli, a blessed day sa buhay po ng bawat isa. So nagagalak po kami, nagagalak po ako na makatayo po sa inyo pong harapan sa umagang ito. So yun, batiin nga po natin a blessed Christmas to everyone. So it's the third day of December. Ayan, parang kailan lang inaantay po natin. Pero ngayon, malapit na matapos ang taon. Ano po ba? So, ayan. So, meron na po ba kayo nakahanda na po ba yung regalo niyo sa akin? Yung regalo po natin sa ating mga mahal sa buhay. Amin po ba? Kasi Christmas, sabi nga po, the spirit or the season of giving. Amin po mga kapatid. Tulad po ng ating pong inawit kanina, ang Panginoon na parito para ibigay niya ang kanya pong buhay para sa bawat isa sa atin. Amen? At doon, sabi nga po mga kapatid, isang pagpapaalala sa atin ng ating pong buhay mga kapatid, it is better to give than to receive. Amen po mga kapatid. Amen. So sige, bago po tayo magsimula, tayo po tayong lahat muli at ating pong bigkasin ng ating pong declaration of faith sa umagang ito. Sige po, sabay-sabay po tayo. Today, I listen to God's word. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness. It was sent so I may be complete and equipped to every good work to serve men and to glorify God. Patuloy po natin basahin mga kapatid our text as written in John chapter 3 verse 16 in New Living Translation. For God loved the world so much that He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. So once again, let us bow our head and pray. Yes, our dear Heavenly Father, God, we thank you and we praise you, Lord, for this wonderful day that you have given us, for the opportunity that you've gathered your people, Father God, to praise you, to worship you, to give you thanks, Father God, for all the things that you have done sa buhay po ng bawat sa aming Panginoon. Sa umagang ito, Lord God, tunay Panginoon na hindi kami o hindi ang mga tao naririto ang madakila, kundi tanging ikaw lamang, Panginoon Jesus, God, sa aming pong mga buhay at sa gawain nito, Panginoon. Muli, Lord God, mangusap ka na may kapangyarihan sa iyong mga salita. Hayaan mo ito, Panginoon God, na magbigay sa amin ng rema, Panginoon, naman ang nais mo sa amin sa umagang ito ay matanggap at patuloy, Panginoon God, may gawa. Hindi lamang, Panginoon God, na marinig, kundi patuloy na maging kagamit-gamit, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Pagpalain mo, Lord God, ang iyong mga salita at patuloy, Panginoon God, tinataas po namin ang bawat naririto na makikinig ng iyong mga salita, Panginoon, ang mga kasama po namin via online, Lord God. Samahan mo kami, bigyan mo kami ng pangunawa na mula sa iyo. At sa iyong lingkod, Panginoon, tunay, Lord God, apart from you, I can do nothing, Panginoon. Tunay, Lord God, sa iyo mo lamang, Panginoon, nagkatiwala, Lord God, ang oras na ito, Panginoon. Santong Espiritu, panguna ka sa aming kalagitnaan, be our teacher, be our facilitator, and be the director of this service, Father God. We thank you, Lord God. We entrust to you this hour, Lord, in Jesus' name, this was and pray. Everybody say, Amen. Amen. So sige po mga kapatid, makakaupo na po tayo. Sabi ko nga po noon, John 3:16, kumbaga, di ko ba usually na po naririnig natin ito. Sabi ko nga po mga kapatid, when I become Christian, ito po yung una ko na memorize po na verse. Kahit po, ako po pala si Brother Jason, sorry po mga kapatid, Brother Jason Paharillo from Lowos Taichung po mga kapatid. So nakapunta na po ako dito, pero hindi po ako it is my first time to talk in front of you mga kapatid. Pero nakapagsama na rin po kami dati dito for fellowship. Noon pa kung natatanda, hindi ko na po matandaan yung mga pangalan ng mga nakasama namin dati dito. Hindi ko lang kung nandito pa sis. Ayan. So yung iba po, hindi ko na po makita dito. Ayan. So praise God mga kapatid, kasi sabi ko nga, ito yung oras na binigay natin sa atin ng Panginoon para po tayo ay magsama-sama. Amen po. At makinig ng kanyang pong salita. So it's nice to see our brothers before nasa Taichung. Si Brother, ayan, at si Brother Arthur, Sis Danema, ayan. So nakakatawa po. At sabi nga, do malayo pero malapit din. Amen po ba? So from Taichung, it takes ilang oras po na biyahe. Pero thanks God for the favor and grace sa buhay po namin. Kasama ko din po si Brother Daryl. Salamat po sa buhay niya sa pagsama po sa akin sa mga ganito. Amen. At we hope and pray mga kapatid na
naparito po tayo upang hindi po tayo magsisisi. Amen po ba kapatid? Meron ba napilitan lang? Meron po ba napilitan? O meron ba tayo bago, newcomer or first time po? Ayan, si Sis, praise God po. At kapatiran po natin sa Pilipinas, praise God po, at meron po siya ngayon dito. So yung first time po na ngayon lamang po, meron po ba? Ayan, so wala po. So lahat na po tayo, ayan si Brother Arnoldo. Ayan, so lahat po tayo, alam ko na Kristiyano na masasabi, amin po ba? At naroon na meron na tayong malalim na pagkakilala sa ating pong Panginoon. Amen po mga kapatid. So, hindi na po tayo lalayo ang ating pong tema sa umagang ito. Sabi niya po dyan, the greatest gift of all. Amen? Parang yung awitin lang po, no? Pero sabi niya po dyan mga kapatid, dyan na rin po tayo ikot in John chapter 3 verse 16. Amen po. So sabi niya po dyan, bilang panimula, sabi ko nga po mga kapatid, this John 3:16 talks, sabi nga po, some other iba po ang nagsasabi is the heart of the Bible. At ang iba naman po nagsasabi is the general, kumbaga the golden text of the Bible or the gospel in a nutshell, and every man's text, mga kapatid. Ito yung pinakakailangan po natin. Or in other words, ito yung pinakabuod ng gospel of the Lord. Amen po ba na dito mo matatagpuan kung ano talaga ang dakilang plano ng Panginoon sa buhay po natin. Amen. Kaya nga sabi ko na, ilang ulit ko na po itong narinig, pero sabi ko nga as a meditator, hindi ko po alam kung ano yung message mo. Kasi sabi sa dami ng napakinggan, sa dami po ng mga kapatid ng atin pong natutunan regarding this verse in John 3:16, na ba na kahit nakapikit ka, memorize mo na yun. Tama po ba? Na kahit na anong ginagawa mo, talagang masasabi mo ito. Amen po ba? Kaya pa po dito hindi nakakabisado po ng John 3:16. Ayan, so wala pong nagano. Sa lahat na po tayo, nakapag-memorize na po natin ito mga kapatid. Amen po ba? So sabi niya, meron lamang po tayong apat na, pero sabi niya, bilang bukod mga kapatid or background, the message of the good news comes to focus on this verse. Amen? It demonstrates the great love of God, the Father, not static or self-centered, but it reaches out and draws others in. Amen po, na pagka natanggap mo ito mga kapatid, hindi lang ito magko-contain sa iyo, kundi naroon yung eagerness mo na marami pang tao ang sumunod sa Kanya sa pamamagitan natin. Amen. Kasi natanggap natin ang pag-ibig na ito ng ating pong Panginoon. Amen. Sabi nga po, here God sets the pattern of true love. Ayan, speaking sa love mga kapatid, which is the basis of all relationship. Amen? Na ang pag-ibig ng Panginoon, ito ang pamantayan natin kung paano tayo tunay na magmamahal. Amen? So, siguro dito marami yung Katniel fans. Meron mo ba dito mga kapatid? Yung, sabi ko kahit ayaw ko itong tignan, pero yun na lamang lumalabas ko sa Facebook. Pero sabi nga po dito, sabi ng mundo walang forever. Pero I do attest mga kapatid, sa Lord merong forever. Amen po mga kapatid. Kaya ang sabi niya dito, when you love someone dearly, you are willing to give freely to the point of self-sacrifice. Amen po mga kapatid. Yan po kasi ang ginawa ng ating pong Panginoong Jesus. So God paid dearly all the sins of humankind with the life of His Son, the highest price He could pay. Amen. Jesus Christ accepted our punishment, paid the price for our sin, and offered us new life that He brought for us. Amen po. Nasa Kanya pong kamatayan, binigyan niya po tayo ng bagong buhay, kaya po tayo ngayon naririto at sama-sama naglilingkod sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Bilang ating pong panimula, sabi ko nga po mga kapatid, sige, bigyan ko po kayo ng tanong mga kapatid. Ano yung pinaka-best gift na natanggap mo? Meron po ba kayong pumasok sa isip niyo mga kapatid? So marami ko magsasabi material things or some other says yung kanilang mga husbands or wives sa mga married. Pero sabi nga po mga kapatid, with all the gifts that we receive and with all the gifts that we will give to others, there is nothing ever be greater and compares to the love of God to all of us. Amin po mga kapatid, na ang pag-ibig ng Panginoon na tanggap natin, this is the best and the greatest gift that we receive. Naniniwala po ba kayo mga kapatid? Kasi kung hindi yan ang sasabihin mong pinaka-great na regalo na natanggap mo mga kapatid, mag-isip-isip ka kung meron pa bang hihigit dyan. Amen po? Kaya ang sabi po dito, that's why we as God's chosen and appointed people encourage, equip, bless, love, to love others as how God loved us, and learn to share this greatest gift of all times to others. Amen? Sabi ko kanina mga kapatid, hindi lang ito sa sarili natin, but let God use us to share it to others. Amen? Parang ano po ba yung mga sale dyan sa, ano po ba yung sale dito sa Kausyo? Di ba, pagka meron tayo na balitaan na sale, talagang sinasabi natin, tara doon. Kung pagkain yan, masarap doon, tara. Di ba naroon yung eagerness natin to share with them. O
o sale sa mga never stop na ending sa mga malls. Ayan, yun yung karamihan sinishare. Pero usapang sa ating kong Panginoon, minsan parang napakahirap po ba na i-share ito sa mga tao? Bakit po kaya mga kapatid? Kasi naroon, sabi nga, hindi sila ganun ka-aware or hindi nila naranasan ang pagkilos ng Panginoon sa kanila pong buhay. Amen po. But to us, we experience this, alam natin mga kapatid, na naroon yung eagerness natin to share. Bakit mga? Kasi patuloy natin nararanasan ang kabutihan, pag-ibig ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay. Amen? So meron po ba dito yung malungkot? O may problema, mga kapatid? Amen? Yes, sa buhay natin po mga Kristiyano, mga kapatid, hindi po tayo exempted sa mga problems. But God assured us na pagka nakakaranas po tayo ng mga problema, mga kasama natin siya at sasamahan na po tayo. Amen po mga kapatid. Kaya makakasa po tayo. So meron lang po tayong 4 na puntos. Please bear with me mga kapatid kasi nung ako po'y nagtitiing, umabot po siya ng 50 slides. Kaya huwag niyo pa akong tutulungan mga kapatid. Sama-sama po tayong pag-aralan ito. Amen. So this is my first time. Baka mamaya hindi nila ako invite dito. Sorry. Joke lang po mga kapatid. Pero sabi nga po dyan, bilisan lamang po natin mga kapatid. Amen. Our first point mga kapatid. The greatest gift that we receive mga kapatid is the love of God. Amen po mga kapatid. Sabi nga po, this is the greatest motivation of God the Father, and so as it did with us mga kapatid, is our greatest motivation in our Christian life. Amen? So sabi nga po, in John 3:16, in the first part, mga kapatid, for God loved the world so much. Sabi niya po dyan, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Amen po mga kapatid. Sa dami ng tao na pwedeng ibigin, bakit pa kaya ang mundo, ang mga tao makasalanan ang inibig ng ating pong Panginoon? Bakit po kaya mga kapatid? Yung mga undeserving, unworthy, hindi karapat-dapat, sabi nga sa awit din natin kanina mga kapatid, pero ginawa tayong karapat-dapat ng ating pong Panginoon kasi naroon na inibig niya po tayo. Amen? Kasi ano pong sabi niya dyan mga kapatid? In Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Yan po mga kapatid, yung dakilang pag-ibig ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay, na kahit sabi niya doon tayo makasalanan, pero naroon mga kapatid, binigay niya ang kanyang buktong na anak para sa atin, para tayo mapatawad. Amen? So with that, yung motivation na yan ng pag-ibig ng ating pong Panginoon talaga nga po mga kapatid, it's so extravagant. Amen po, nothing compares mga kapatid. At walang wala po itong, kumbaga, hihigit pa. Amen po ba? Sa pag-ibig ng ating pong Panginoon. Amen? Bakit mga kapatid? Kasi hindi natin nakakailan ng ating pong Panginoon, He is the love Himself. Amen po ba? As written in 1 John 4:8, He who does not love does not know God, for God is love. Amen mga kapatid, na sa buhay natin dito sa mundo mga kapatid, marami yung nabibigo, marami yung kumbaga nalilito kung ano po ba talaga ang pag-ibig. Kasi ang term na love or pag-ibig, it is misused and hindi na po talaga alam kung ano po ba talaga ang tunay na pag-ibig. Pero at sa atin po bilang mga mananampalataya ng ating pong Panginoon, sinasabi nito ang Diyos mismo ang pag-ibig. Amen. Kaya dapat mga kapatid, sa ating mga mananampalataya, hindi na po tayo takot umibig. Bakit mga kapatid? Kasi naranasan na natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Meron pa rin po ba dito yung takot umibig? Kasi nabigo na o marami na yung nangyari sa kanyang buhay mga kapatid. Ang ituon po natin sa ating pong mga buhay mga kapatid, ang pag-ibig na naranasan po natin sa ating pong Panginoon. Amen? And with that, sabi nga po, we love because He first loved us, as written in 1 John 4:19. Amen? Na kung naranasan natin ang Panginoon at yung way that how we treat and love others mga kapatid, mag-overflow na lamang po at hindi na po natin mahirap na gawin na ibigin ang mga tao. Amen? Kasi naroon nang umapaw that never contain the love of God in our life. Amen? Kaya nga sabi niya dito mga kapatid, in 1 John chapter 4 verse 20, ang tao sa mundo ito mga kapatid, sabi dito, whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. So, hindi pa ako nagsasabi dyan mga kapatid, ang salita po ng ating pong Panginoon. Sabi niya daw, ang sino mang umiibig sa Panginoon, pero sabi niya ang kanyang mga kapatid dito sa mundo ay kanyang namang hindi niya kaayos mga kapatid. Sabi doon, siya ay nagsisinungaling. Bakit mga kapatid? For whoever does not love their brothers and sisters whom they have seen, cannot love God whom they have not seen. Amen? Kung paano yung nakikita mo ng mga tao dito sa mundo ay hindi mo kayang ibigin, paano kung may ibig ang Diyos na hindi mo nakikita? Right?
Kaya nga sabi nga doon dito mga kapatid, binigyan tayo ng Panginoon ng pattern how to love kasi yan po yung ginawa ng Panginoon sa atin. Amen? Naparito siya ang ating Panginoon Yesus sa kanyang bugtong na anak para to display how to love others mga kapatid. Amen? Sabi nga po dyan mga kapatid, in verse 16, 1 John 4:16, and so we know and rely on the love of God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in them. That's why sabi nga po mga kapatid, God's greatest motivation is His love. Therefore mga kapatid, ang motivation din natin to love others is the love of God. Amen? Nakisabi nga po dito, hindi tayo mapapagod, hindi tayo manghihina na mag-serve sa ating pong Panginoon if we are driven with love of God. Amen? Di po ba nakakapagod minsan, nakaka-pressure, di po ba? Sa ating pong mga core, praise God sa buhay ni Sis Jenaline. Amen. Sa lahat ng leaders po, chairmans and heads, minister heads po ng gawain ng Panginoon dito sa lowest ng naroon mga kapatid na nakakapagod minsan. Pero sabi nga po yan yung kapaguran na yan kung ang pag-ibig ng ating pong Panginoon, ang ating pong passion mga kapatid, naroon hindi po tayo manghihina. Amen po, hindi mapapagod. Pero sabi nga po doon, okay lang mapagod, huwag ka lang mawawala. Amen po mga kapatid. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, okay lang mapagod, huwag lang mawawala. Amen po mga kapatid. Magpatuloy tayo sa ating pong Panginoon. Kung nahihirapan ka na, back to the love of God. Amen po mga kapatid. Kasi it motivates us even more. Amen? So, yan na po mga kapatid. God's love, the greatest motivation of our lives. Amen? Secondly, the greatest gift of all is our Lord Jesus Christ. Amen? The greatest sacrifice. Bakit po mga kapatid? Di ba? Ang Diyos Ama, gayon na lamang ang pag-ibig niya, kaya niya binigay ang kanyang bugtong na anak sa atin. As written in John 3:16, doon pa rin po tayo mga kapatid. Next words lang po tayo, that He gave His one and only Son. Amen? So, ang pag-ibig ng ating pong Panginoon, ganun na lamang wagas mga kapatid, kasi ang kanyang pong binigay dito, ang kanyang kaisa-isang anak. So, imagine mga kapatid, kung iniisip ko nga kung nag-iisang anak lang yun at ibibigay mo para sa kasalanan ng ibang tao, parang napakahirap, di po ba, sa atin dito sa mundo nito. Pero ang ating pong Panginoon, walang alintana na binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Dahil ganoon na lang po tayo kaibig. Amen po mga kapatid. Kaya nga, as written in John 3:17, God sent His Son into the world that not to judge the world, but to save the world through Him. Upang ang mundong ito mga kapatid ay maligtas sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Yesus. Kaya nga, di po ba, sa mundong ito, walang ibang daan na itinuro sa atin, walang ibang katotohanan at walang ibang way sa atin para makapunta sa Ama, kundi tanging sa ating pong Panginoong Yesus lamang. Amen po mga kapatid. There is no other way, there is no other salvation given among mankind where we must be saved. Sabi nga po sa Acts mga kapatid. Amen? Tanging ang ating pong Panginoong Yesus lamang. Kaya kung hindi ka maniwala sa ating mga, kasi some others believe that Jesus is only man. Pero dito mga kapatid, in John, the book of John, Apostle John, talagang sinabi niya na hindi lamang tao ang yes, tao siya, pero He is also a God, 100% God. Amen? God the Son. Kaya nga, in 1 John chapter 4, verse 9 to 10, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Sa pamamagitan niya mga kapatid, dahil ang tao noon ay makasalanan, pero sa pamamagitan niya, naroon na nakamtan po natin ang bagong buhay sa Kanya. Amen? Di po ba noon, ang buhay natin ang hirap na lumapit sa ating pong Panginoon nung wala pa tayong relasyon, na kahit na nanalangin ka, na kahit na nagsisimba ka, pero parang hindi mo maranasan yung talagang intimate relationship sa Kanya. But then when you know Him, mga kapatid, naroon na parang yung access po natin direct. Bakit mga? Kasi ganoon na lamang binigay ng Panginoon para mamuhay tayo ng naayon sa kanyang pong kalooban. That is through our Lord Jesus Christ. Amen? As in verse 10, this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sin. So what does it mean, this atoning mga kapatid? Sabi niya po dyan, atonement means to compensate or pay for something. So Jesus Christ's atonement represents His payment for the sin of mankind. So this has the power to provide hope, new life, and alleviate the burden of sin for everyone. Amen. To suffer the penalty for sin, there
by removing the effects of sin from the repentant sinner and allowing him or her to reconcile to God. Amen. Na tanging ang Panginoong Jesus lamang ang daan para po tayo ang tao makaabot sa Diyos Ama. Amen. Siya po yung nagbigay sa atin ng way through the death of Jesus Christ. Amen. That's why in Hebrews chapter 10, mga kapatid, this records kung ano po ba yung sacrifice ng ating pong Panginoong Jesus sa ating mga kapatid. Christ sacrificed once and for all, mga kapatid, na tinapos na ng ating pong Panginoon. Ano lamang po ang pinakailangan natin gawin, mga kapatid, to believe. Amen? Hindi na po natin kailangan gawin pa magpenitensya o kung ano pang gawin natin, mga kapatid. Sabi ng ating pong maniwala lamang po tayo sa ating pong Panginoong Jesus. Amen? Kaya nga po, meron pong 5, sabi niya po dyan, ano po ba yung ginawa ng ating pong Panginoon, the greatest sacrifice for everyone who believe in Him? Una po, mga kapatid, His sacrifice is eternal. Amen? Kung matatandaan po natin, mga kapatid, in the Old Testament, when they offer offerings to God, kinakailangan pa nilang dumaan sa mga priests, right? Kasi hindi sila direct na maka-offer sa ating pong Panginoon. At sabi nga doon, ang mga pari, ang siyang naglalapit to the holies of holies. Sa temple po noon ng ating pong Panginoon, meron doon harang na tanging makakapasok lamang po doon yung mga banal o yung mga pinili ng ating pong Panginoon. Imagine that sacrifice, mga kapatid, na kung may kasalanan ka, kinakailangan mo pumunta sa templo, magdala ka ng hayop kung ano mang ihahain. So di po ba kung halimbawa galing ka ng Taichung, dito yung temple ng Lord sa Kaohsiung. So dala mo pa yung hayop para lang mag-offer sa ating mga kasalanan. Alam niyo po, mga kapatid, the love of God, ano pong kanyang ginawa, mga kapatid? Through the life of the Lord Jesus Christ, siya po yung naging penance para po sa ating mga kasalanan. Amen? Sabi nga po dito, mga kapatid, Jesus sacrificed once and for all, but now as written in Hebrews chapter 10 verse 2, if they could have provided perfect cleansing, the sacrifice would have not stopped, for the worshippers would have been purified once for all time, and their feelings of guilt would have disappeared. Kung meron lang, sabi na makakahanap lang tayo ng perfect na makakapag-naalay para sa ating mga kasalanan, sabi po nila, mga kapatid, doon lang matatapos yung ating kung ginagawang pag-aalay ng ating mga kasalanan. Kasi imagine from how many times or how many years na ganun po yung routine ng mga maunang mananampalataya ng ating pong Panginoon. Talagang napakahirap, mga kapatid. Kasi minsan, hindi pa po tinatanggap ng ating pong Panginoon yung kumbaga basta-basta lamang po na offering. Di ba na pag-aralan po natin doon, talagang ang pinipili, the best, at talagang yung one of a kind, mga kapatid. Amen? Hindi lamang po basta na magbigay tayo sa ating pong Panginoon. Pero sabi nga po dito, mga kapatid, through the death of Christ, it is an eternal sacrifice for each one of us. Amen po, mga kapatid. Next, sabi po dito, mga kapatid, pangalawa, His sacrifice makes us holy. Through the life of Jesus Christ, this makes us holy. As written in verse 10, Hebrews chapter 10 verse 10, for God's will was for us to be made holy by the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all time. Amen? At sa pamamagitan ng pagkapako ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, naroon na ginawa niya tayong banal. Amen? Na kahit minsan feeling natin na hindi tayo karapat-dapat, hindi tayo worthy, mga kapatid, pero just look to the sacrifice of the Lord, naroon, mga kapatid, makakamtan mo yung kabanalan na yun. Amen? Kasi hindi po natin makakamtan dito sa mundo, tanging sa ating pong Panginoong Jesus lamang. Amen? To be holy means to be set apart, as Jesus' sacrifice set us apart from as His representative on earth and set us apart to be used by Him. Amen? Ang pagiging, sabi nito, ang pagiging banal na ginawa ng Panginoon sa Kanya pong mga mananampalataya, ito ay para hindi naman ayon dito sa takbo ng mundo. Amen po, mga kapatid, na iibahin ng Panginoon ang buhay mo, iibahin ng Panginoon ang mga naisin mo, iibahin ng Panginoon ang mga plano mo nang naayon sa Kanyang pong plano. Amen? Kaya nga tayo, mga mananampalataya, kung pagsisikapan pa rin natin na ipilit kung ano yung gusto natin o yung mga plano natin, mga kapatid, tayo din po yung magsasuffer. Amen? Na-experience na yun, mga kapatid, sa dami ng mga pinano mo, sa dami ng mga ginusto mo, alin doon ang nasa katuparan, mga kapatid. Amen? Kung titignan mo, tanging plano lamang ng ating pong Panginoon. Kaya nga sabi niya po dito, mga kapatid, ang buhay, ikaw ay hindi lamang nabubuhay sa mundo, but you are living in this world for God's glory. Amen po, mga kapatid. Set apart for the glory of God,
and set apart for the purpose of God. Amen? Kaya dapat po natin malaman kung ano po ba yung purpose ng Panginoon, kung bakit niya po tayo dinala sa pamilyang ito o dito sa Logos Caution. O saan man po tayo mga denomination or churches, mga kapatid, na nabibilang. Amen po, kasi gagamitin po tayo ng ating pong Panginoon nang naayon sa kanya pong kalooban. Amen? So, number 3, Jesus' sacrifice makes us perfect, mga kapatid. Amen? So, isipin mo ito, mga kapatid, huwag kang mag-alala kung sabi ko nga, hindi ako karapat, wala akong kayaan. Minsan, ang inisip natin, yung incompleteness natin, mga kapatid, ang inisip natin yung, kumbaga, yung wala tayo, ang inisip natin, mga kapatid, kung ano yung mga deficiencies or lackings po natin, mga kapatid, isipin mo ito, mga kapatid. The death of Christ makes us perfect. Ano po ibig niya sabihin dyan, mga kapatid? As written in verse 14 in Hebrews 10, for by that one offering, He forever made perfect those who are being made holy. Ang kanyang mga pinabanal, mga kapatid, ginawa niyang ganap para sa kanyang pong kalwalhatian. Naisip niyo po ba yan, mga kapatid, na tayo tinawag at niligtas ng ating pong Panginoon para maging ganap para sa kanyang pong dakilang plano, mga kapatid. Amen? Kaya nga kung saan Panginoon, nasa iyo na ang lahat. Hindi po yung kay Daniel Padilla na nasa iyo na ang lahat, mga kapatid, kundi sa mundo. Pero pag tayo sa ating pong Panginoon, we have all in all. Amen po, mga kapatid, that is Jesus Christ our Lord. Amen? So Jesus' sacrifice didn't just make us holy, but just make us eternally perfect. This means all the effects of sin we deal with this life will not exist in eternity. We will be perfect and sinless because of the shed blood of Jesus Christ. Amen? For our righteousness comes from God through Christ Jesus our Savior. Made perfect doesn't mean hindi na po tayo magkakamali. Though sometimes we fall into sin, but with faith and repentance we receive the salvation of the Lord. Amen po ba, mga kapatid? Kasi along our way, mahirap naman po kasi nandito pa po tayo sa mundong makasalanan. Kaya ang mga anak ng Diyos hindi rin po exempted sa mga pagsubok at nagkakasala din po, mga kapatid. Pero ang sabi dito, mga kapatid, babalik lamang po tayo sa ating pong Panginoon. Therefore, magiging righteous ulit tayo, mga kapatid. Ang problema po kasi dito, minsan ng mga kapatid natin na nakaranas ng problema, mga kapatid, naroon na nagpo-focus na sila doon. At hindi na sila nagre-reflect kung anong ginawa ng Panginoon sa kanila pong buhay. Na pinatawad sila, nainilig sila, at ginawa nilang kalapat-dapat, mga kapatid. Amen. So ganun po lagi tayo, mga kapatid. Kung nagkakasalaman po tayo, nakagawa man tayo ng kasalanan, mga kapatid, hindi ito dahilan para po tayo hindi magpatuloy. Amen. But lalo lang tayo, ito ang daan na gagamitin ng ating pong Panginoon para lalo tayong lumapit sa Kanya. Pero sabi nga po, ito ang ating pong isipin, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na pinapatawad tayo ng ating pong Panginoon, gagawin at gagawin ulit natin ang ating mga nagagawang kasalanan. Kasi sabi nga po dito, hindi po natin ginagamit ang biyaya ng Panginoon sa ating mga kapatid. Sabi, we are not taking effect in us the grace of God that we receive. Kung ganun pa rin po na ginawa na tayong banal ng Panginoon, pero namumuhay pa rin po tayo dito sa mundo nito. Kaya nga sabi doon, He made us holy, He set us apart, and made us perfect for His purpose. Amen po, mga kapatid. Next, last point, mga kapatid. Number 4, His sacrifice gives us access to the presence of God. Amen? Na sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Jesus, naroon malaya na po tayo nakakalapit sa ating pong Diyos Ama. Amen? Tulad nga po ng sinabi natin kanina, or sa mga not to mention yung iba pong mga kapatid natin na dumadaan pa sila kung kani-kanino, pero sabi nga dito sa salita ng ating pong Panginoon, sa pamamagitan ng ating pong Panginoon Jesus, malaya na po tayo makaabot sa Kanya, sa Diyos Ama. Amen po, mga kapatid. As written in verse 19 to 20, and so, dear brothers and sisters, we can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus. By His death, Jesus opened a new and life-giving way through the curtain into the most holy place. Ayun, nasa buhay ng ating pong Panginoon Jesus, yun nga po, mga kapatid, tinanggal niya na po anumang hadlang para ang tao makalapit sa Diyos Ama. Amen? So that's why, mga kapatid, Jesus' sacrifice or the death of Christ opened us a new life. That's why sabi nga po din, mga kapatid, it gives us access to the presence of God. However, the only reason we can approach God is because He cleansed our conscience and He made us right. Amen? He has removed our sins, our guilt, our shame, which allows us to enter God's presence with confidence, knowing He will receive us when He sees us as clean
and forgiven because of the blood of Christ. Amen. Na kaya kapag tinitignan tayo, mga Kristiyano, nakikita sa atin ng Panginoon yung katuwiran, yung kalinisan ng ating pong Diyos na Panginoon na tinanggap. Naunawaan po natin mga, hindi na yung sarili mo ang nakikita ng Panginoon, kundi ang Kristo na namumuhay sa buhay mo. Amen? Kaya nga mga kapatid, the sacrifice of God cleanses our conscience, or yung buhay po natin mga linilinis niya ito sa pamamagitan ng ating pong Panginoon. As written in verse 21 to 22, and since we have a high priest who rules over God's house, let us go right into the presence of God with sincere hearts, fully trusting Him, for our guilty conscience has been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure water. Ano po ibig sabihin yun mga kapatid? Lumapit lang tayo lagi sa trono ng ating pong Panginoon na may tapat na puso at matatag na pananampalataya. Amen po mga kapatid, kasi ito na po yung ginawa sa atin ng ating pong Panginoon. Dahil nilinis niya na tayo sa dugo ni Kristo, ang ating mga puso natin mula sa maruming pag-iisip, at nahugasan na ito ng katawan niya ng malinis na tubig. Or sa atin po ngayon, the Word of God that cleanses us. Amen po mga kapatid. Kaya kung nagkakasala ka, kung nangihina ka, ang kailangan mo lang ang salita ng Panginoon, and that refreshes you. And that comforts you. Amen po ba? Sino po nakaranas doon mga kapatid? Kaya lang kung nag-i-emote ka lang, mag-meditate ka lang ang salita ng ating po Panginoon. And by that, mababago ang mindset mo. Amen po mga kapatid. Kaya yung kung may mga kapatid kayong sabi, bulong-bulo na isip ko, sabihin niyo mga kapatid, tara mag-meditate tayo o mag-pray tayo o sama tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Because in the presence of God, there is everything that we need. Amen? So, that's it. As written, sabi nga po dito mga kapatid, always remember our life now, hindi lamang naligtas ng Panginoon, kasi kung tanging purpose ng Panginoon is for the salvation of our soul, mga kapatid, nung tinanggap natin siya, kinuha niya na po sana tayo, right? Pero bakit ngayon hanggang ngayon, nandito pa rin po tayo? Kasi ang nais ng ating pong Panginoon, mga kapatid, ginawa niya tayong banal at ganap para sa kanyang pong kapurihan hanggang sa kanyang muling pagdating. Amen? Kaya naroon lang na magpatuloy po tayo, mag-serve tayo sa ating pong Panginoon, never stop. Amen po? Sabi ko nga po mga kapatid sa mga taga-Dalyaw na nakaraan, tulad po ng sinisigaw ng mga palaka. Ano yung sinisigaw ng mga palaka? Never give up. Never give up. Dapat tayo mga Kristiyano, never give up lang po tayo lagi sa ating pong Panginoon. Amen? Pansinin niyo yung mga palaka, pagka ganun na nahihirapan nila, kahit sa sila magsasabi, never give up. Ganun lang po yung sinasabi nila, kaya nagagawa po nila. So ganun po sa buhay natin mga kapatid, padayon, sabi nga po mga kapatid, amen, lagi lang po tayo magpatuloy sa ating pong Panginoon. Kung magdapa tayo, huwag tayo hihiga, bumangon lamang po tayo, bumalik tayo sa ating pong Panginoon. Amen? As written in 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? Sabi ko dito mga kapatid, you are not your own, hindi na kayo ang sarili ninyo ang nabubuhay dyan. Kundi sabi ko dito mga kapatid, you were bought at a price, therefore honor God with your bodies or with your life. Amen? At sabi nga po dito mga kapatid, tinubos tayo ng ating Panginoon Jesus, kaya hindi na po yung sarili natin ang nabubuhay dito. Amen? Kundi yung Panginoon na tinanggap po natin. Kaya sabi niya dito mga kapatid, you were bought at a price. Sabi ko nga po mga kapatid, just sa testimony na naranasan ko po noon ng aksidente 2013. At na-injury po yung left knee ko mga kapatid. Hindi ko po akalain na that simple na aksidente na yan mga kapatid. Ganun na lang pala kamahal yung gagamitin mo para maoperahan. Kaya sabi ko noon, kung prepresyohan ka lang buhay mo talaga, because talagang hindi siya basta-basta mga kapatid. Kasi yung dugo, sige, i-presyohan mo mga kapatid kung ang katawan mo ngayon mga kapatid. Di po ba, it's priceless. Kasi yan po ang ginawa ng ating pong Panginoon. He intricately created us para lamang po sa kanyang design mga kapatid. Kaya ngayon bang mga tao, sabi nila parang hindi sila satisfied sa kung anong itsura nila. Amen po, ano pang ginagawa nila. But sana po mga kapatid sa atin na just appreciate kung ano po yung binigay sa atin ng ating pong Panginoon. Because He created us wonderfully and perfectly. Amen po mga kapatid. Amen. Kaya huwag na natin kung ano pang gawin natin mga just appreciate. At sabi nga po doon mga kapatid, unti-unti kang kung nasa Lord tayo mga kapatid, naroon yung glowness, naroon yung kumbaga yung gladness po natin mga kapatid. Parang feeling in love lagi kung nasa ating po Panginoon. Nakikita niyo po ba yung mga kapatid?
Parang ang saya-saya lagi ni sister, ni brother, kasi naroon yung sa presence ng ating pong Panginoon, magiging bata po tayo. Amen po mga kapatid, magiging masaya tayo, magiging mapagmahal tayo. Sa presensya lamang po yan ng ating pong Panginoon. Amen? Hindi po natin yan makikita dito sa mundo, tanging sa presensya lang ng ating pong Panginoon. Amen? So number 3 point mga kapatid, how we will honor God mga kapatid as God wants us to be. Third, the greatest gift of all mga kapatid, our faith in God, or the greatest invitation to every one of us. Ano po sabi niya dyan in John 3:16 on the third part mga kapatid, that whoever believes in Him. Ano po sabi niya doon mga kapatid, na sino mang manampalataya sa Kanya. Kaya nga dito mga kapatid, the love of God is expansive. It is not just offered to His own people, but to all. Those who believe on Him and those who don't believe. Those who love Him and those who don't love Him. But God's calling everyone to believe in His Son, Jesus Christ, the only way to the Father. So that the people of every kind, every sin, every person can be saved. This invitation is for everyone. Whoever believes in Him will not perish. Amen po ba mga kapatid? As written in John chapter 3 verse 15, that everyone who believes may have eternal life in Him. So ano pong sabi diyan mga kapatid, manampalataya lamang po tayo at magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. As also written in Romans chapter 10 verse 12 to 13, for there is no difference between Jews and Gentiles. The same Lord is Lord of all and richly blesses all those who call on Him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Amen. Ang sino mang tumawag at sumampalataya sa ating pong Panginoon, naroon na maliligtas siya. Amen. As written in John 3:18, whoever believes in Him is not condemned, hindi na daw kumakatulan, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. Ito po yung nakakalungkot mga kapatid, kung hindi daw po tayo mananampalataya sa ating pong Panginoong Jesus, sabi niya dito, nahatulan na daw po tayo. Ano po yung hatol ngayon mga kapatid? Sabi nga po dyan, hindi ko na po naisama dyan, but in verse 21 or 19, hinatulan sila dahil ang mga anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo, ngunit mas ginusto nilang manatili sa dilim kaysa lumapit sa Kanya na nagbibigay liwanag dahil masama ang kanilang ginagawa. Amen? So ang mga taong gumagawa ng masama, naroon mga kapatid na sabi nga hindi pinapamuhayan kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Amen? So that's why ang pananampalataya po natin is very important because faith, sabi nga po dyan mga kapatid, is the assurance of things we hope for and the confidence on things we do not see. As written in Hebrews chapter 10 verse 38, and my righteous one will live by faith, but I will take no pleasure in everyone who turns away. Amen. Ang kanya pong mga pinili, naroon mga kapatid na mamumuhay sa pananampalataya. Bakit mga kapatid? As written in Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Amen. Kung wala tayong pananampalataya, hindi tayo makapagbigay ng kapurihan sa ating pong Panginoon. That's why sabi po ng salita ng Panginoon, my righteous will live by faith. Amen? So, pananampalataya lang po mga kapatid, hindi po takot, hindi po pagdududa, kundi pananampalataya lang. Amen? So, next, last point po natin mga kapatid, the greatest gift of all time is our eternal life or the greatest destination that everyone needs. Amen po mga kapatid. Diyan po ang patutunguhan po natin mga kapatid. Naniniwala po ba kayo mga kapatid? Amen. Sabi niya po doon sa last part, whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So yun po ang nais ng ating pong Panginoon, magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan sa Kanya. Amen. Paano po natin yan makakamtan mga kapatid? Ano po itong ibig sabihin ng eternal life na ito mga kapatid? So, it is an unlimited duration of time, meaning eternal, or in other words, forever. So, dyan po talaga tayo mga kapatid. As written in Matthew chapter 25, verse 46, Jesus says to the wicked, will go away to eternal punishment, but to the righteous, to eternal life, both an eternal and that they will last forever. Sabi niya po dyan mga kapatid, and this will go away to everlasting punishment. Sino daw po yan mga kapatid? Yung mga nakatulan na hindi sumampalataya sa ating pong Panginoong Jesus. Pero sabi niya, ang mga mananampalataya niya into eternal life. Amen? So nakakalungkot, but praise God, ito po yung pagkakataon na may chance pa yung mga hindi po nananampalataya sa ating pong Panginoon para mabago po yung kanilang destination and be part sa destination na nais ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen? Kaya tayo bilang mananampalataya mga kapatid,
huwag natin hayaan na sila ay mapahamak. Kundi nawa, ang buhay po natin gamitin ng Panginoon para mas malarang itang mga kaluluwa ang maligtas para sa kaharian ng ating Panginoon. Amen? That's why, as written in 2 Corinthians chapter 4, verse 18, ano daw pang kinakailangan natin gawin mga kapatid? While we do not look at the things which are seen, which is temporal mga kapatid, but the things which are not seen are eternal. Mag-focus po tayo sa mga bagay na hindi po natin nakikita. Ano po yan? Yan sa ating pong Panginoon. So, seeing the invincible, sabi nga po doon mga kapatid. Amen? Sabi po dyan, so eternal life means that is the kind of life that lasts an eternal length of time. It will never end, so it will be forever. Amen po mga kapatid. Di po ba maalala nyo sa prayer of Jesus in John chapter 17 verse 3, ano po yung kanya pong tinutukoy dito na eternal life? And this is eternal life, that they may know you, the one true God, and Jesus Christ whom you have sent. Magkakaroon lamang daw po pala tayo ng buhay na walang hanggan kung kakilalanin po natin ang Diyos Ama, ang Diyos Anak na binigay niya para po sa ating kaligtasan. Amen? Hindi po ibig sabihin na matatanggap natin ang buhay na walang hanggan pag namatay na tayo. Hindi. The moment that we accepted the Lord Jesus Christ in our lives, na doon naranasan na po natin ang buhay na walang hanggan. Have you feel it, mga kapatid, sa buhay ninyo na nabago na kayo and you are now enjoying the eternal life that God wants you to be? So kung hindi pa, magbalik po tayo dito mga kapatid. This eternal life, they know you, the one true God, and Jesus Christ whom you have sent. This sentence is the key, mga kapatid. Jesus shows us here the eternal life is not just an eternal length of time. It is not just a quantity of time forever, but the quality of time that we spend with God. Amen po mga kapatid. The time that you spend with Him, yung mga oras na ginugugol mo para sa ating pong Panginoon, that is eternal life. Amen. Bakit sabi niya dito mga kapatid? Knowing Him, amazed by His beauty, being excited and amazed at His glory, tasting the delights of His presence, extreme satisfaction, and having the highest degree of pleasure in the presence of God. Amin po, nasa presensya ng Panginoon, mararanasan natin ang lahat ng pinakamagandang karanasan sa buhay po natin dito sa mundo ito. Right? Hindi po natin makakamtan dito sa mundo ito, mga kapatid, tanging sa presensya po ng ating pong Panginoon. As written in Psalms chapter 16 verse 11, you will show me the way of life, granting me the joy of your presence and the pleasures of living with you forever. Sabi ng ating pong Panginoon, ituro niyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan, at sa piling niyo aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Tanging sa presensya lamang po ng ating pong Panginoon. Amen? That's why the thing is how we don't have to wait, we die to start and experience eternal life. But sabi nga mga dito mga kapatid, we can begin to taste it now. If you are a Christian, you have begun to taste eternal life the moment that you accepted Him. And this already, meron na po tayo mga, you have already Him. Amen po ba? As written in John chapter 5 verse 24, paano po natin ito manunurture mga kapatid? I tell you the truth, those who listen to my message and believe in God who sent me have eternal life. They will be never condemned for their sins, but they have already passed from death into life. Amen. Patuloy lamang na po tayo sa diyan. Makikinig ng kanyang mga salita at manampalataya tayo sa kung anong pinapanampalatayahan po natin. And thus we enjoy eternal life. Amen. As John chapter 5 verse 24 says, Truly, truly I say to you, who hears my word and believes Him who sent me has eternal life. Amen? In other words, eternal life is not just something you wait for after death. It is something you have now if you have give time and life to Jesus Christ our Lord. Amen? Kaya nga, the more that we spend time meditating His word, doon po natin nakikilala ang Panginoon, doon din po natin nakikilala lalo ang sarili po natin. Amen po ba mga kapatid? That we are loved, we are blessed, kasi yan po ang ginawa sa atin ng ating pong Panginoon. Amen? Sorry po, nag-extend po tayo for our conclusion as written. Sabi nga po dito mga kapatid, God's love allows you to change and grow into the person He wants you to be. Amen? Dahil yan sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi nga, kung nasa Panginoon ka, makikita talaga yung pagbabago mo. Amen? Hindi ibig sabihin na naging Kristiyano ka na 5 years ago, ganun ka pa rin. Meron po ba dito? Kung sino siya noon, 5 years na nakaraan, ganun pa rin po ba siya? So di po ba nakita natin yung progress? Hindi man po instant, pero unti-unti mga kapatid, binabago po tayo ng ating pong Panginoon. Amen? Amen.
Kaya kung sa mga kapatid mo na parang hindi mo kakitaan ng kapatid, be patient and continue to pray for them. Amen mga kapatid, kasi babaguhin din sila ng Panginoon. Babaguhin po tayo ng Panginoon araw-araw. Amen? And that's why God loves you just as you are, but He also loves you enough to not let you stay how you are. Yun, huwag tayong manahan sa kung ano lang po ang meron tayo, kung daan tayo sasatisfy, kung saan lang po tayo mga kapatid comfortable, kundi hayaan po natin na gamitin pa po tayo lalo ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya nga, He wants you to see you grow and change for the better. He sent Jesus to die for your sin so this would be possible. Amen? Binigay na ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak para maranasan natin ang buhay na kasiyasiya, ganap at walang kapintasan sa ating pong Panginoon. Amen? So knowing that God loves us so much, we, the true believers, know how we should respond to it, mga kapatid. To stand firm with our faith in who Jesus Christ is, and we as believers in this truth about Christ, our love for Him will cause us also to love others who have joined God's family through our faith in Christ. Ano ibig sabihin mga kapatid? Sa atin pong pag-ibig na naranasan sa ating pong Panginoong Jesus mga kapatid, naroon na lalo po tayo, sabi niya dyan mga kapatid, magpaalam na lalo pang magmahal sa lahat kung ano ang meron sa ating pong Panginoon. Amen? In His truth, in His word, in all His, kung ano po yung sinasabi ng ating pong Panginoon, wala tayong dahilan para hindi po natin ito magawa kasi nasa atin po ang pagsama ng ating pong Panginoon. Amen? Unawahan po natin. As written in John chapter 17 verse 24, ito na po last verses po natin, last 3 verses. Kung paano po ito pong pinalangin ng Panginoon sa kanya pong mga future believers at sa kanya pong magiging mga mananampalataya. Ano po sabi niya dyan? Father, I want this whom you have given me to be with me where I am, that they can see all the glory you have given me because you love me even before the world. Ano daw po yan? Nais ng Panginoon na ang mga tao na makakakilala sa Kanya ay makasama niya into eternity. Yun din po ba mga kapatid, dinidesire po natin na makasama po natin ang Panginoon sa Kanyang muling pagdating. Nawa mga kapatid is the greatest desire that we should have mga kapatid. Ano po yan? Tulad po ni Haring David, ano po sabi niya dyan mga kapatid? In Psalms 27 verse 4, the one thing I ask of the Lord, the one thing I seek most is to live in the house of the Lord all the days of my life, delighting in the Lord's perfections and meditating in His temples. Ano daw po yung kanyang pinakahangad, pinakananais ay para sa maranasan ang presensya ng Panginoon sa kanyang pong buhay. So nawa ganun din po sa buhay natin mga kapatid. Amen? And as our last verse, kasi kung nasaan ang presensya po ng ating pong Panginoon mga kapatid, sabi nga po in Psalms 23 verse 6, surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. Or another version, surely your goodness and love will follow me all the days of my life. Kung sumusunod po tayo at nasa presensya po tayo ng ating pong Panginoon, hindi na po natin hinahabol yung blessing mga kapatid. Usap ang pagpapala ng Panginoon darating sa atin mga. Kaya ang langit lang po natin naisip, manahan sa presensya po ng ating Panginoon. Kasi yan po ang kanya pong ginawa. Amen. As a summary, sabi niya po dyan mga kapatid, the greatest gift that we receive, the greatest gift that we can give to others mga kapatid, as written in John 3:16, the love of God, the life of Jesus Christ, the gift of faith that we receive, and the eternal life that we have right now. Amen? And with that, ito mga kapatid ang siyang mag-push sa atin para hindi po tayo magsawa. Kasi sabi niyo dyan mga kapatid, the love of God is our motivation. Amen? Ang pagka ginagawa po natin mga kapatid, dahil yan kasi mahal natin ang Panginoon. Amen? And with that, the life of Jesus Christ as the greatest sacrifice is our portion. Amen? Nasabi nga po dito mga kapatid, nakataya ang ating pong Panginoon Jesus para mabuhay po tayo. Kung wala ang Panginoon Jesus sa ating buhay mga kapatid, hindi po tayo mabubuhay, hindi po tayo masasatisfy dito sa mundo ito. Only Jesus Christ satisfy and fulfill us. Amen? And the gift of faith, our invitation that every time as we walk in Him, just have faith. Amen po mga kapatid, magkaroon lamang po tayo ng pananampalataya sa Kanya. Amen? And lastly, the eternal life which we enjoy now, our destination. Amen? Paghahanda lamang po ito kung ano po yung ating pong pupuntahan pagdating ng araw. Kaya, as encouragement to everyone mga kapatid, huwag po tayo magsawa, huwag po tayo mapagod sa ating paglilingkod.
at pagsama-sama para po sa kaluwalhatian ng Panginoon dito sa Logos ng Isip. Amen po mga kapatid. As the time, as sabi nga po mga kapatid, makita po natin dito sa mundo talagang palala na po ng palala. Amen po mga kapatid. At sabi nga po dito, tayo naman bilang mananampalataya ng ating bukan, lalo lang po tayong mag-alab sa ating po Panginoon. Bakit? Kasi yan po ang ginawa ng Panginoon sa ating po mga buhay. Amen? So sige po mga kapatid, I hope and pray mga kapatid na meron po tayong natutunan sa umaga nito mga kapatid, at pasensya na po kung nag-extend po tayo mga kapatid. So that's our study for today, and I hope mga kapatid na naroon nagsiklang lang po tayo lalo na ma-experience po natin ang pag-ibig ng Panginoon sa ating po mga buhay. Amen? And by that, wala tayong dahilan para hindi po gawin po anong nais ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. So sige mga kapatid, shall we bow our head and pray? Yes, our dear Heavenly Father God, we thank you and we praise you Lord for this day. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na binigay sa aming Panginoon. Though we heard it many times Panginoon, but we thank you for the revelation na binigay mo sa aming Panginoon, that the life of Jesus Christ, our Savior, that your love, Father God, and that the faith that you have given us, Lord, alam namin Panginoon God, that this will cause us to enjoy the life that we experience now as we wait for your second coming, Panginoon. And may this thing na binigay mo at ginawa mo po sa buhay namin ng Panginoon, hayaan mo na ito ang lalo magpatibay, Panginoon, sa iyong mga anak na naririto, Panginoon, para mas lalo pa, Panginoon, na mas maraming tao, Panginoon, sa pamamagitan nila, ang lalo pang makakilala, lalo pang maging masaya, mapapurihan, Panginoon, at makilala ang iyong banal na pangalan, Panginoon. At hayaan mo, Lord God, na sa bilang na ito, Panginoon, ang mga kapatid po namin dito sa Logos Nancy, Panginoon, maging sa mga kapatid po namin na hindi po nakasama sa mga oras na ito. Patuloy mo, Panginoon God, na pagpalain, at patuloy mo, Panginoon, iluobin at gawin pa po ano man ang nais mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Na naroon, Lord God, na pagkaisahin mo, pagbigyan mo, Panginoon, isang pananampalataya, isang pag-asa, isang pag-ibig sa iyo, Panginoon, sa ganun, isa sa iyong one family, Father God, in this Logos Church, and in your body of Christ, Father God, we walk as one, we will rise as one, and we will be victorious as one, Father God. Salamat, Panginoon, at muli, Lord God, pagharian mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Samahan mo, Panginoon God, ang aking mga kapatid na ito. Alam mo, kapatid mo, Panginoon, wala pong may tatago, Panginoon, sa lahat ng pinagdadaanan nila. Lord, sa oras na ito, Panginoon, katagpuin mo, ano man, Lord God, ang mga aming pong dalangin, ano man, Lord God, ang aming pong manaranasan, alam namin, Lord God, yung sa presensya mo, mapapalitan ito, Lord God, ng kagalakan na nagmumula sa inyo, Father God. We thank you, Lord God. We praise you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Thank you, Lord, our Jesus Christ. This is all we ask and pray. In Jesus' name, everybody say, Amen. Amen. So, praise God po. Yan. So, today is the first Sunday of the month. So, ito po ang ating pong ginagawa, the breaking of the bread. Sabi nga po dito, bakit po natin ito ginagawa? Amen. So, bilang pagpapaalala lamang po sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo para po sa ating pong mga buhay. Amen. So, sige. Shall we... Sabi nga po mga kapatid, in 1 Corinthians chapter 11, verse 27 to 30, kaya't ang sinumang kumakain ng tinapay o umiinom ng kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng ating pong Panginoon. Amen. Ano po ibig sabihin dito na hindi karapat-dapat mga kapatid? Kung hindi po tayo maniniwala at sasampalataya sa ginawa ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen. So sige po, tayo po tayong lahat as we partake on this breaking of the bread. Sabi po,
Amen. So, kaya po natin ginagawa ang bagay na ito mga kapatid kasi naniniwala po tayo sa pagdating ng ating pong manunubos. Amen po mga kapatid. Na ang lahat ng kanya pong ginawa prior to the cross of Calvary mga kapatid, ginawa niya to on our behalf. Imagine niyo mga kapatid na ang kasakitan, lahat ng kaparusahan, ginawa na po yan ng ating pong Panginoon, sinama niya na po sa cross ng Calvary. Ano lamang pong kinakailangan natin dito mga kapatid? Alalahanin, and we are to commemorate the sacrifices of the Lord Jesus Christ in our lives. Amen? As written in 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 24, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binigay ko naman sa inyo ng Panginoon Jesus ang siyang gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay at siya'y nagpasalamat. Ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo, gawin ito inyo bilang pag-alala sa akin. So shall we pray as we partake this? Salamat Panginoon o God sa oras na ito. Thank you Father God for this bread. And as we partake Father God, thank you for the life that you have given us, for all the sacrifices that you gave us sa aming Panginoon. Pag-alala ito O Lord God, tunay na mahal mo kami at kailanman Panginoon hindi mo kami pababayaan Panginoon. And may this cleanse us, may this element cleanse us from all sins that we have, Panginoon. At hayaan mo, Lord God, this will empower us once again to do as you want us to do and to obey as you want us to obey, Father God. Thank you, Lord God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Shall we partake, mga kapatid? As written in 1 Corinthians chapter 11, verse 25 to 26, sa gayon ding paraan, kinuha ng Panginoon ang inumin. At pagkatapos sinabi, ang kopang ito ay isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito upang kayo'y sa pag-alala sa akin, sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inumin ang kop, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang siyang muli siyang dumating na ating pong tagapagligtas. Amen? Let's pray. Yes, Lord, salamat Panginoon sa elementong ito that symbolizes your blood, Father God. Salamat, Panginoon. And this, we celebrate your goodness, Father God, and that we are awaiting, Father God, Lord, sa muli mong pagdating sa buhay po namin. Bilang aming haring manunubos, aming tagapagligtas, at aming buhay para sa walang hanggan. Salamat, Panginoon. Bless this, O God, in Jesus' name. Amen. Amen po natin, mga kapatid. Amen. Muli po tayong magbigay ng pasasalamat sa ating pong Panginoon sa lahat ng ginawa niya po sa buhay ng bawat isa. Salamat Panginoon God, Diyos na dakila, Diyos na mapagmahal, Diyos na maawain Panginoon. Patunay lamang Lord God na tunay na mahal mo kami at sa lahat ng ginawa mo Panginoon sa buhay namin upang kami maging karapat-dapat bilang iyong mga anak Panginoon. And Lord, as we devote our lives unto you, Father God, and as we surrender, and as we entrust our lives unto you, Father God, be magnified, be glorified, Father God, sa aming pong mga buhay, Panginoon. Not our will, but your will be done. Not our wants, but your wants be done. Not our heartbeat, but your heartbeat, Father God, be our heartbeat, Lord. Salamat, Panginoon. Muli, Lord God, pagpalain mo aking mga kapatid na ito muli. Sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat. In Jesus' name, Jesus, and pray. Amen. God bless mga kapatid. Are we blessed po ba mga kapatid? Bigyan po muna natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon po. Bago po ang lahat, nais ko pong i-welcome dito ang ating first timer, si Sis Aida Poblacion. Welcome po sa ating buhay. Isa na din daw po siyang Christian sa Pinas, tapos nandito sa Taiwan. Naghahanap daw siya ng church at glory to God, dito siya dinala ng ating Panginoon, di ba? Napaisip ako kasi di ba ang dami naghahanap ng church. Tapos laging napapansin ko, laging dito dinadala ni Lord. Di ba ang dami dito sa Nanso? Pero laging napapansin ko na yung mga naghahanap ng church, dito dinadala talaga ni Lord. Di ba ibig sabihin may purpose ang Lord? Kung bakit sila dinadala dito, di ba? Glory to God. Sige, samahan niyo po ako sa ating pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Sa Malakay chapter 3 verse 10. Alam ko po na
halos lahat sa atin alam na itong verse na to. Yan, samahan niyo po ako. Malakay chapter 3 verse 10. Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan, dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan, ibubuhos ko ng sobra-sobrang pagpapala. Ayun na po. Sobra-sobrang pagpapala. Sige po. Di ba po dito sa Malaki 3:10 na laging pinapaalala sa atin ng Panginoong Jesus na ibalik natin sa Panginoon ang nararapat sa Kanya. Di ba? Sumasahod tayo or marami tayong mga blessings na binibigay ang Panginoon na 100% na sa atin, di ba? Pero ang hinihingi sa atin ng Panginoon is 10% only, mga kapatid. Ang natitira sa atin is 90%. Nandun po ba na ipagdadamot pa po ba natin ng 10% sa Panginoon? Di ba sabi nga sa John 3:16 kanina, di ba? Ang nag-iisang anak ng Panginoon ay binigay sa atin. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Pero ang ibabalik lang natin sa Panginoon is 10%, di ba? Kaya nandun na ang pagmamahal sa atin ng Panginoon, ibalik din natin sa pamamagitan ng pagsunod sa command ng ating Panginoon. Kasi lahat naman ng mga bagay na dumarating sa atin, galing lahat yun sa Panginoon. Walang bagay dito sa mundo na sa atin talaga nanggaling. Lahat to sa Panginoon. Kaya mga kapatid, isang reminder lang sa umagang ito ng ating Panginoon na ibalik natin kung ano ang nararapat sa Panginoon. Dahil may pangako ang Panginoon sa ating mga kapatid. Once na sumunod lamang tayo sa kumanya, di ba? Ang sabi niya, ibubuhos niya yung pagpapala, di ba? Siksik-liglig at umaapaw na pagpapala ang binibigay sa atin ng Panginoon. Di po ba mga kapatid? Yan lamang po mga kapatid at samahan niyo po ako na ipanalangin ng ating mga kaloob. Yes Lord, hallelujah Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan o God sa umagang ito o God na pinagkaloob mo sa amin Panginoon. Salamat Lord sa napakagandang umagang ito sa mga salita mo Lord na ipinaba Panginoon ko. Salamat Lord sa pagmamahal mo sa amin Panginoon ko na ipinaalala mo sa amin Lord kung gaano mo kami kamahal Panginoon ko. Dahil Lord, tinubos mo kami Lord sa aming mga kasalanan Panginoon ay binigay mo ang nag-iisa mong anak Panginoon ko para sa amin Lord. Nandun na tunay nga ako Lord na ganun na lamang pagmamahal mo sa amin Lord. Kaya nararapat lamang Panginoon na ibalik din namin sa iyo Panginoon ko ang pagmamahal namin O God. Sa pagsunod namin Lord sa iyong mga ikinukaman sa amin O God. Lord, hayaan mo pang mga po Panginoon ko na magrema Lord ng iyong mga salita sa aming buhay Panginoon. Magrema sa aming puso, sa aming isip Lord na magamit namin Panginoon ko sa araw-araw na pamumuhay namin O God. Panginoon, salamat Lord sa buhay ng aming kapatid Lord na si Brother Jason Paharilo Lord God. Panginoon ko, i-bless mo nga po siya Lord God ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala Panginoon ko. At patuloy mo siya Lord na gamitin Lord God sa iyong mga gawain Panginoon ko. Na patuloy Lord na maibahagi niya Lord God ang iyong mga salita Panginoon ko. At Lord, salamat Panginoon ko sa mga blessings O God na ibinibigay mo sa amin Panginoon ko. Salamat sa kalakasan O God at sa mga company Lord God na aming pinagtatrabahuan Panginoon na nagsisilbing source of income namin Lord. I-bless mo nga po Panginoon ko ang mga ito Lord na maibalik din po sa amin Panginoon ko ang nararapat sa amin Lord upang maibalik din namin sa iyo Panginoon ko ang nararapat Lord na kailangan namin ibigay sa iyo Panginoon Lord. Muli Panginoon, samahan mo nga po kami muli Lord God sa umagang ito Lord na ikaw lamang Panginoon ko ang aming madadakila Panginoon ko. At Lord, muli Panginoon sa mga kaloob namin na ito Lord God na ibibigay sa iyo Panginoon, hayaan Lord na magamit lamang ito Panginoon ko sa iyong gawain Panginoon. Salamat muli Panginoon, sa iyo lamang namin ibinabalik ang mataas na papuri, pasalamat pagsamba in